Buenas tardes, señores y señora. Bilang punong abala sa salong-talong ito, taos puso ang aking pasasalamat sa pagpaunlak ng aking imbitasyon sa inyo. Mawawala ba kami? Lalo na't nakarating sa amin ng bali-balitang marami ang handa. Ay, Isus muertos de hambre! Consuelo ikijar comeda? Siguro ki Alice de Magulas Rogue. At narito palang Spanyolang hilaw, na kunwari kagalang-galang at sofistikada, ngunit bulok naman ang kalooban, na maging ang mukha ay tila tinangay na rin sa katandaan. Gusto nga mga amiga, mamaya't magkasakitan pa kayo at mas lumala pang inyong alitan. O siya, maupo na ang lahat upang tayo'y mananghalian. Mawalang galang na ho, Don Tiago, ngunit may ipinabibigay ho sa iyo ang telegrapo. Mga Ginoo, mamayang hapon ay darating ang general at pauulakan ng aking tahanan. Maaari mo bang ulitin din? Kailan raw darating? Tila ikaw ay nabinimahal. Darating raw ang general at panandali ang manunuluyan sa bahay ng Ginoo. Hindi ba, Kapitan Tiago? Siyang tunay. Ito nga ay malaki. Nakakahiyang yung basta. Balik tayo sa paksa. Napakapalad nyo at ang yung tahanan na pinili ng general. Ngunit, hindi ito nakapagtataka sapagkat na napakaganda at kahanga-hanga. Ginoo, maaari ko bang malaman kung hanggang kailan dito ang itatagal ng Kapitan General? Hindi ko humatayak, Padre, sapagkat mahilig ang general sa biglaang pagpasya. Kung gayon ay, marapat lamang na ipalinis na at ipahanda ang bahay. Sapagdating ng ating kagalang-galang na general. Sandali lamang, Senyora. Mayroon pa namang oras para makapaghanda mamaya. Maupo ka muna at saluhan mo kami. Malalamnam ang mga nakahain ngayon sa pananghalian. Muy delicioso, perfecto. Alam niyo ba ang kusinero ni Ginoong Ibarra ay siyang pinakamahusay sa lalawigan? Iyan din ay aking naulinagan. Ngunit sila'y mas malinamnam ang nakahain sa hapunan ngayon sapagkat ang magandang katabi ni Ginoong Ibarra ay ayaw magpaunlak sa pagkain at bagya ng naunang sunod. Nagpapasalamat po ako sa inyo at masyado niyo po kami inaasikaso. Ngunit lubos na ninyong pinararangalan ang pagkain sa pagkain sa amin. Si, senyorita. Mahal na kura, napupuna kong sa maghapon, sila'y wala kayong inis at nag-iisip. Ang Ginoong Alkalde naman ay maraming nagpapansin. Yan ang ugali ko. Mas gusto ko pang makinig kaysa magsalita. Subalit, kung dinalaman ko akong pansinin, Padre, kayo'y magpatuloy ko sa pagkain.
Nasaan ang panghimagas natin, alkalde? Un momento, senyora. Hoy, ikaw mujer. Dalhin mo rito ang panghimagas. Madali. Masusunod, senyor. Kaya demonyos! Tignan mo ang ginawa ko, mujer! Sa kalapastangan! Tonta! Paumanin ho, mahal na kura. Hindi ko ho sinasadya. Malis ka sa aking harapan! Ngayon din! Opo. Pagpasensya niyo na po siya, padre. Batid niyo, siya'y hamak na inyo lamang. Mga makapangyarihan? Mayayaman? Ano klaseng Diyos ang sumasa inyo? Ano klaseng puso mayroon kayo? Mga magpagkat na may malasakit sa bayan? Mga kurapdo! Laki po sa mga tao? Sa mga anak ko na nawala? Sa mga taong naghihirap? Mga makapangyarihan! Walang saysay! Kayo bang may kasalanan? Ako ba? Sinong dapat sisina? Ngunit bakit ko ba tinatanong? Eh, alam ko naman ang sasagot! Kayo! Kayo ang may kasalanan na lahat ng ito! Kayo! Paalisin mo ang baliw na yan. Ano sunod, senyor? Kayo ba na nakaupo? Subukan nyo naman tumayo. At baka matanaw at baka matanaw ninyo na lalagayan ko. Buenas tardes! Ipagpauman ninyo kung ako'y nahuli. May mga gawain lamang akong tinapo. Padre Damaso, hindi nalulugod na aking magkakatayo. Maupo kayo rin sa tabi ng mga paano. Aba, hindi ko akalaing makikita ako rito ang Batang Ibarra. Anak ng taong kilala sa kabastusan sa simbahan. Akala ko'y wala ka ng panahon upang paunlakan ng mga ganitong pagtiripon sapagkat nabalitaan kong may mahalaga ka raw na proyekto upang mas lalong umunlad ang San Diego. Magandang hapon ho, Padre. Opo, ako po'y nagbalik upang tuparin ang mga pangarap ng aking ama sa bayang ito na magpagpatayo ng paaralan para sa mga kabataan. Paaralan? At anong silbi ng paaralan para sa mga Indio? Hindi ba't mas mainam na sila'y magtrabaho na lamang sa bukid kaysa magpakapantas sa mga walang kwentang libro? Sa kabaliktaran po, Padre, ang edukasyon ay ilaw ng ating bayan. Kung may karunungan ng mga kabataan, mas maintindihan nila ang tama at mali. Ilaw? Iho. Masyado ka atang naapektuhan ng mga liberal na konsepto mula sa ibang bansa. Ang pagtuturo ng pagbabata at pagsusulat ay makatatama lamang sa mga Indio. Baka kalabanin nila ang simbahan balang araw. Buti mas magtrabaho na lamang sila at pagsilbihan ng mga nakakataas. No espertad? Nuestra intención, luchar contra la Iglesia, Padre. Gusto ko lamang ng paaralan na magtuturo ng kabutihan
at disiplina upang maging marangal ang ating mga kababayan. Karamba! Mga Indyong marangal, huwag kang magpatawa iho. Hindi kailanman magiging marangal ang sanlahing isinilang upang magsilbi. Gulat ka rin ng iyong ama. Kala ko'y kaya pabuhay ng mundo. Ngunit, batid mo ba kung anong nangyari sa kanya? Siya'y namatay na puno ng kasamaan. Ang ereng ililibing roon sa libingan ng mga walang pananampalataya. Gusto na, Padre! At napalimbak ang naman! Huwag mong gawin yan, iho. Bitawan mo ang praile, Ginoo. Huwag kayo magtangkang lumapit! Ayaw ninyong madawit pa! Patid niyong kayo lubos kong ginagalang, Padre, sapagkat kayo alagad kuno ng Diyos at bukod roon ay matalik na kaibigan ng aking ama. Ngunit ano ang kanyang ginawa o pagkagalitan niyo sa ganyan? Ang ama ko isang tao may dangal at integridad. Tanong ninyo sa bayang iyan ay kumagalo sa kanyang alaala. Hindi ba't ikay minsan rin naging matalik na kaibigan ng aking ama? Kung kaya't anumang oras ay bukas ang aming tahanan sa inyo, na maging anuman ang hilingin mo, ay kanyang ibibigay, maging asalapi. Ngunit ano ang ginanti? Inupasalaan ninyo siya, pinag-usig, nilapastangan ng kanyang libingan, niyuyurakan ang kanyang pagkatao, maging ang pagpapahinga sa kamatayan. At hindi pa nasiyahan sa lahat ng ito, ngayong pinag-usig pa, anak, wala kayong puso, kayo na nagpupubli sa likod ng apito para lang makapang-api. Pinilit ko magtimpiro at ikasawalang bahala mapasaling sa akin. Ngunit hindi ako makapayag na muli niyong insultuin ang alaal ng aking ama. Kaya patawarin nawa ako ng Diyos sa maaari kong gawin sa inyo ngayon. Maria! Maria! Gusto na! Gusto na! Pero ko, mi amor. Gusto mo. Isipin mo, mabutasan natin. Ang mga pangarap natin. Parang awa mo na kung mamalayan. Tiro din Diablo! Simula sa araw na ito, kalaban ka na ng simbahan sa mga ekskomunikado! Ere! Ninong, ako na ho ang humihingi ng paumanhin para sa aking nobyo. Pakiusap, bawiin niyo na ho ang ipinato niyong ekskomunikasyon sa kanya. Ang gagawin niyong ito ay nangangahulugan na lalayuan siya ng lahat. Paano na po kami magpapakasal? No. Hindi na talaga dapat matuloy pa ang pagpapakasal ninyong dalawa. Wala siyang magandang maidudulot sa'yo. Kaya't putulin mo na ang ugnayan mo sa Ibarra na yan. Naiintindihan mo? Ngunit, Ninong, Hayaan mo na siya, Maria. Nakapagpasya na ang braille. ngunit Papa, ano ho ba ang tunay na nangyari? Oo ho bang Ninong ang nasa likod ng pagkasira ng buhay ni Rafael? Maria, gusto na. Ano't marami kang nais malaman. Ika'y nagiging sutil at madunong. Itigil mo ang panghihimasok sa mga bagay na tanging mga lalaki lamang ang makapagpapasya at may kontrol. Naiintindihan mo ba, Maria? Maria, anak, may katwiran ng iyong ama. May mga bagay talaga na hindi na dapat inaalam ng mga babae tulad natin. Ang dapat lamang natin alalahanin ay kung paano pagsilbihan at igalang ang desisyon ng mga kalalakihan. Pasyento po. Hindi na ho mauulit. Narinig niyo ba ang nangyari sa piging kanina? Pinagtangkaan raw ni Ginoong Ibarra ang buhay ng Fraile. Sinong Fraile? 3 kurang na roon. Malita ko.
Padre Damaso. Diyos mio, ano kayo pumasok sa isipan ng mabuting Ginoo at nais nila magtapusin ang buhay ng kura? Ininsulto raw ng Friday ang ama nito. Hindi ko masisi ang Ginoo sa kanyang ginawa. Bakit naman ang lahat na mabuti ang namayabang si Don Rafael at likas na masama ang ugali ng kura. Ngunit, paano naman siya mapaparusahan kung patay na ang kura? Ano? Balita ko'y patay na raw si Padre Damaso. Saan mo naman naulinagan? Diyan lamang sa tabi-tabi. Ikaw nga'y manahimik? Baka may makarinig sa iyong Guardia Civil. Diyos mio, baka ang iyong matagil na bibig ang mapahamak sa iyo. Si Padre Damaso. Magandang hapon ho, Padre. Ano nga ulit ang iyong itinuran kanina? Na namaya pa na ay manahimik, baka sa iyo may makarinig at tayo'y maparusahan. Ikaw naman kasi, Teresita, naroon pa lamang kami sa usapang pinagtangka ng buhay ng Padre. Ngunit sa iyong balita, pinatay mo na siya agad.